kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay. BP, ano masabi mo sa problema ng droga? Lalo kung lumala na. Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am, kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ba yung presidente natin na droga? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video. So, ito na. Kasi si Sara Duterte talagang masyadong bida-bida. Masyadong bida-bida itong si Sara Duterte. At ito na. Sabi dito sa, nakalagay dito sa caption, VP Sara, PBBM lulong sa droga. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay lulong po sa droga. Ayun na. At ang tanong ko dito sa mga Marcos, katulad natin ng mga PBBM supporter, si PBBM ba ay lulong sa droga? Sapat bang basihan yung isang video para sabihin mong ang Pangulong Bongbong Marcos ay lulong sa droga? Sapat ba yun? Hindi po. Kasi bakit? Si Peebles Talakira ay meron na pong nilabas na talagang kanyang matatawag nating kung ano yung connection niya sa mga Duterte or dito kay Harry Roque, dito kay Maharlika. Ang nangunguna po dyan sa paninira sa Pangulo ay unang-una etong si Harry Roque. Ang naglabas lang po, okay, ng video ay etong si Maharlika. Okay, tama po. Ngayon, itong sinasabi ni Sara Duterte, lulong sa droga ang Pangulo. Imposible yata yun. Kasi kung lulong sa droga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, abay, dapat mainitin yung ulo niyan at dapat nananaksak sa harapan ng kamera or di kaya patago, 'di ba? Pero bakit itong si Pulong yung mahilig manaksak? Si Pulong yung nananaksak, gustong manaksak, gustong saksakin yung isang tao na di umano'y bugaw. Ayan anong masasabi mo dito sa sinabi ni Sara Duterte ngayon? Ikaw. Ako? Kasi sa Duterte, silang mga adik lahat eh. Pamilyang adik. Lahat ng lahat ng Davao, lahat ng Duterte, silang mga adik talaga. Okay, kahit nga itong si Kitty Duterte nagpapakalat ng fake news. Fake news. Na di umano'y i-raid daw yung bahay nila pero wala namang raid. Wala naman talaga. Ngayon, bigla sa Digong, kasi Digong, lahat ng Duterte, mayor, vice mayor, adik lahat yan. Adik. Kasi, syempre, hindi mo naman magagawa. Tayo nga tayo nga, hindi naman natin nagagawang maghawak ng kutsilyo, sasaksakin natin yung kapwa natin. Kasi, yung utak namin, nasa normal po. Nasa normal. O yung may-ari ng palayan, nandito. Ay, ano ba yung nasabi mo sa akin sa amin kanina na na ilalabas mo dahil kay dating presidente si Digong? Oo. Ano 'yon? May ilalabas ka kay dating presidente na Digong. Sige, ano masasabi mo doon? Ngayon yung ating presidente, meron sa kabit Ay, wala ko. Talaga? May kabit? Meron talaga. Ayun, sabihin mo na. Sige. Gusto naming malaman. Si Garma. Gino Garma. Confirm naman yun. Confirm. Totoo yun. Ako po, kasi lumabas po yan sa Kongreso. Totoo po yun. Na di umano nga, itong si Garma, ay meron silang relasyon nitong si Digong, di ba? Pero ang tanong dito, meron ba silang anak? Kasi hindi ko alam yun eh. May anak ba sila? Hindi. Ang balita ko kanina dito sa kasama natin di ba may nabuntisan si Digong? May nabuntis ba? May anak talaga sila. May anak na. Ano ba yung anak nila? Lalaki ba o babae? Kung totoo ito hindi, totoo ba talaga?
Totoo yan. Okay, okay. May anak ba? Totoo talaga, may anak sila. Lalaki o babae? Baka, Hindi mo alam kung babae. lalaki o babae? Hindi nga, ano nga, babae o lalaki? Baka lalaki. Hindi, ito hindi naman kasama sa issue. Basta may anak Ito ka. ang masasabi ko lang dito, ito mga pre, hindi naman kung meron man silang anak, wala. Or kung merong anak, mas maganda, mas okay yun, di ba? Pero hindi naman kailangan ng pag-usapan yung anak kung meron man sila kasi hindi naman kasali yung anak sa issue. Hindi kasali yun. Okay? Para maliwanag lang po sa lahat. Siyempre, yung privacy ng bata, kung meron man silang anak, respetuhin din natin yun. Pero kaya nga lang, social media ito mapapag-usapan at mapapag-usapan yun. 'Di ba? So ngayon, ito, balik tayo sa topic natin. Isa-isahin natin. Post and play tayo yung gagawin natin. Hindi ko na ipapakita yung video, pero ito yung bibigyan natin ng reaction. Makikinig na lang kami at kanya-kanya kaming magbibigay ng reaction dito. Okay, so ito na. Pakinggan natin. Yung sinabi ni Sara Duterte dito. Titi, ano masabi mo sa problema ng droga? Lalo ko nung malala. Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am, kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin. Kasi Yan. Pag ang ulo lulong sa droga, lahat daw ng kamay at paa magdodroga na rin. Kaya pala, nung time ni Digong, sinasabi niya, hate daw niya yung pulburon or mga droga na yan. Pero tingnan mo si Digong, nagpipintanil, at tingnan mo si Digong, bangag yung mga anak, at tingnan mo si Digong, tingnan mo itong dyan sa Davao City, yung City Hall, dyan sa Davao City mismo, ang mga empleyado dyan, mga positive. Sara Duterte, ang kapal ng pagmumukha mo. Anong masasabi mo? Positive yung mga empleyado ni Basti doon sa Davao City. Ikaw? Pasok lahat yan. 27, I think. 27. Kung hindi po ako nagkakamali. 100% lahat yan. Oh. Bangag. Bakit lang yan? Random testing yun, ha? Oo, totoo Tapos yun. napatunayan. Anong mensahe mo sa kanila? Kaya ngayon, kay mga Davao, wag kayo magano dyan, kay lahat ng Duterte, wag niyo buto lahat yan, maggago Hindi, yan. yung pagiging addict nila pinapasa sa Pangulo. Ay, ikaw muna Manong Boy, anong masasabi mo? Yung pagiging addict ng mga empleyado dyan sa Davao, dyan mismo, sa City Hall na yan, pinapasa sa Pangulo, anong masasabi mo doon? Doon sila nagkakamali. Dahil yung mga empleyado dyan, kung addict kayo, ipapasa nyo sa Pangulo, hindi, nagkakamali kayo. Dahil yung Pangulo, mabait yan. Babangag-bangag kasi tong yung leader nila diyan sermonan mo. Sermon na tama na sermon na. Kasi adik mga bangag yung mga nandun Ay, mga bangag kayo pala. Kaya ang dapat sa inyo, magsama-sama kayo doon sa mga kasama nyong bangag. Dapat hindi kayo sa Davao Doon kayo sa bundok. Bundok. O di kayo sa Mintal, Alam nyo, sinasabi nyo na ang leader ay gumagamit, Sara Duterte. Pero hindi ka ba nahiya sa ginawa ni Baste kasama si Ellen? Bangag na bangag silang dalawa. Hindi ka ba nahiya sa inamin ni Digong? Sara, hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya sa panununtok mo sa isang sheriff? Di ka ba nahihiya sa paghawak ni Basti ng isang kutsilyo at gustong patayin yung isang lalaki na di umano'y bugaw? Di ka ba nahiya doon? Kayong mga pamilyang Duterte ang kakapal ninyo. Sige, Kaya, ano masasabi mo? kaya ako naman sa akin, kayo mga Duterte, walang hiya kayo. Pati sa tumapa, umarahin nyo. Maggago kayo talaga. Ha? Bakit ganun kayo? Mga Duterte. Nga? Lalo si Digong. Digong Duterte. Walang iya yan. Dapat bang dapat yan. Saka mga dapat yan. Walang iya yan. Nakulong na sa daig. Pero kulang pa yun no? Banat lang, ganun daw, ganun. Banat lang, sige, banat. Sige, go! Pasensya na, nagigigil po ito sa mga pamilyang Duterte. Sige, go! Pagbibigyan kita. Patay mo siya. Ha?
Dapat, mga tanda yan, walang yayan. Oy, wag yung ganun patay-patay. Hindi tayo gagaya sa mga Duterte na patay-patay. Hayaan mo sila. Patay mga kabataan. Papatay nila lahat. Mas walang walang atraso. Oh. Ha? Gusto ko, papatay nila. Itong malangya mga Duterte talaga yan. Salot sa bayan yan. Salot sa Pilipinas. Bayan. O, ito. Sa bayan nila pa, Ano, salot. saan? Sa bayan nila, salot. Ito, tuloy natin yung ano ni Sara Duterte, pakinggan natin. Bigyan natin ng reaksyon ha. Na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Hindi. Ito, Sara Duterte ha. Ang problema ng bansa, kayong mga sinungaling, kayong mapanlait, kayong mahilig magbanta, Sara Duterte, kayo yung problema. Tama. Ha? Si Sara Duterte yung problema kasi mahilig manlait eh. Ano sa tingin mo? Tama. Totoo naman yan. Oh. Hindi ang problema yung administrasyon. Kayo, Sara Duterte, kayo yung pinakasalot sa buong bansa. Ang dami-dami naging presidente ng Pilipinas. Pero for the first time, ang nahuli ng ICC ay isang mayabang na presidente ng Pilipinas na si Digong. And for the first time, si Sara Duterte ang na-impeach diyan sa Kamara. Pamilya nyo ang may problema. Di ba? O, tuloy natin. At ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at criminal. Mga kriminalin presidente natin na Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Fake news na naman si Sara Duterte. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagpa-drug test na. Okay? Meron pang isang doktor na umattend doon sa hearing na pinatunayan na negatibo po ang Pangulong Bongbong Marcos. And then inuulit na naman nila, hair follicle test daw. Inakusahan nila na na addict daw yung ating Pangulo. Hindi. Sino ba? Bibigyan kita ng idea. Ang nag-akusa yung dapat magpatunay na addict yung Pangulo. Hindi naman pwede nilang sabihin na sige nga, magpa-drug test ka nga kung hindi ka addict. Hindi. Ikaw, kayo, Sara Duterte, ang nag-akusa na addict ang Pangulo. So, dapat kayo ang mag-provide ng ebidensya na talagang addict si Pangulong Bongbong Marcos. Tama? Anong explanation mo doon? Halimbawa, bigyan kita example. Tama kasi. Oh, bigyan kita example. Tama. Kasi sabi nyo, Mm. kayo talagang mga sa dawang ng dawang. Kayong mga droga, lahat. Lahat ng Duterte. Halimbawa, bigyan kita ng example. Sabihin ko sa iyo magnanakaw ka. Ikaw yung Pangulo. Tapos, Ako po, dapat ba ikaw yung maglabas ng ebidensya mo na magnanakaw ka? Ako po, Hindi. Dapat ba ikaw maglabas ng ebidensya mo na magnanakaw ka? Hindi. Oh. Yan, ganun po kasimple yun. Ganun po kasimple. Katulad mo, Manong Boy, sabihin kita, magnanakaw ka, Manong Boy. Nakita ko magnanakaw ka eh. So, maglabas ka nga ng ebidensya mo, Manong Boy, na magnanakaw ka talaga. Hindi dapat ganun. Ang nag-akusa, ang dapat maglabas ng ebidensya. Nagigits mo? Pagkikita niya sa akin yung ebidensya Na ikaw kung yung nagnakaw. ako yung nagnakaw. Ganon din sa pagdodroga, di umano ng Pangulo, na sa sinasabi nila, nagdodroga yung Pangulo, sila yung maglabas ng ebidensya na nagdodroga yung Pangulo. Hindi mismo yung maglalabas ang admin or Pangulo na talagang nagdroga. Di ba? Lahat ng mga Duterte, lahat ng mga magnanakaw, mayor, bas mayor, lahat. Kapit, Ito na, tapusin natin to. Ito. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Si Pulong may video din, Sara Duterte kasama si Ellen Bangag sila dun. Bangag sila dun. Binalita pa yun sa mainstream media. Oo. Bakit hindi nyo tinatapik yan? Ha? Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niya magpa-drug test. Next question.
Hinamon siya ng isang candidate. Pinakusahan nyo na bangag yung Pangulo. Hinamon siya ng isang candidate na magpa-drug test kasi ang akusasyon nyo sa kanya addict. Bakit hindi kayo maglabas ng ebidensya? Kung talagang bangag yung Pangulo, dapat kayo yung maglabas ng ebidensya. Hindi naman pwede nang magbibigay sa inyo ng ebidensya ang Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ang bobo mo, Sara Duterte. Tae ka lang sa paningin ko. O dumi ka lang ng puwet ko, Sara Duterte, sa totoo lang. Nakikita mo nung pagmumukha ko, Sara Duterte, at kayo mga DDS. Ang kakapal ng mukha nyo at dumi ka lang sa puwet ko, Sara Duterte. Nakikita mo tong mata ko dito at pagmumukha ko? Ha? Apakabobo mo? Ha? Inakusahan mo yung Pangulo na adik, samantalang yung pamilya mo pala, yung bangag na bangag at ang kapal ng pagmumuka. Traidor ka sa Pilipinas, wala kang kwenta, Sara Duterte. Isa kang basura at basahan sa aming tingin. Ang kapal ng mukha mo, puro ka bangag-bangag, wala ka namang nagawa sa bansa, puro ka lang pa-cute. Di ba? Puro ka lang pakain-kain ng fishball. Ba't di ka kumain ng brown na hotdog? Bakit kaya? Bakit? Oh, ano ka ba? Lalaki ka ba o babae? Ako'y nagtatanong. Kasi Duterte, lahat ng mga Duterte, magnanakaw kayo. Gago kayo talaga. Ha? Mga walang iya kayo. Sana ka lang, okay na kayo. Okay na yun sa Pangalatok, pauninam! Pasensya na mga pre, ako lumalabas yung ano ko yung mga panirang tao na katulad nito. Pukpuk. Naku, mga DDS kayo ha. Umayos kayo. Anyway, nilabas ko na yung gigil ko. Tayo'y huling mensahe, Mano Boy, sa mga mapanirang tao. Ay, sa mga taong nangyayari sa kapwa, sana isipin nyo lahat ng sasabihin nyo bago kayo manira. Paano pag naisip nila at alam nilang mali, hindi naman ninira yun. Ay, wag nyo na isipin yun. Anyway, yan, follow na tayo. Ikaw, may huling mensahe ka ba sa mga DDS supporter? Ha? Kaya support natin. Huwag kayong maniwala na talagang si BBM Marcos. Kailangan, maniwala kayo kala mga Duterte, mga adik lahat yan eh. Oo. Hindi balat mo na yun. Oo. Anyway, yun. Maraming salamat po sa lahat ha. Ayan na mga DDS. Good luck sa inyo. Ha? Ayan, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. So, ayan guys, maraming salamat. Sa hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe, share ang video na ito. So, ayan guys, paalam po muna tayo. Ito lang, yung pabol ko. Si, mayor nyo si, Nuglares mo. Ibutan nyo po lahat yan. Yun! Tama yan. Ha? Mga adik. Lang si mga adik. Si Pulo. Boto ka mo Bagyo mo yung mga ibuto mga adik. Tama. Mga adik, mga Duterte yan. Mga magnanakaw lahat yan. So, ayan guys. Patay yung binata yung Pilipinas natin. Binata ni Duterte yan. Sa China. So, kay lolo ko yun, si Jinping yun, lolo ko yun. Ano? Na maliit yung itlog ng lolo ko na yun. Ganun ba? At medyo supot yun, hindi nagpatuloy yun. Pati si Duterte yata, hindi tuloy yan, supot. Oo. Duterte yan, wala yan. Ano yan eh? Pati sa tama, mumurahin yan. Gago yan. Oo nga. Di ba? Ay, baka akala niya siyang Diyos. Oo nga eh. Ano man ba? Baka akala niya siyang Diyos. Bakit wala siyang Diyos? Oo nga eh. Hindi. Yun, kasalanan nila yun kung may Diyos man sila o wala. Pero, good luck. Sa Sara, walang Diyos yan. Lahat ng Duterte, walang Diyos lahat yan. Walang Diyos. Wala talagang mga Diyos, mga Duterte. So, yun. Anyway, sa hindi pa nakasubscribe, mag-like, share, and subscribe para po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Libre po yan, mga pre. Maraming salamat po sa
tumangkilik sa ating sumama sa katotohanan, 'di ba? Para po tayo sa katotohanan. Ito sila, para yan sa katotohanan. Pasensya na, medyo nanggigil sila. Nanggigil din ako eh. Ang sarap ano bang gawin? Ang sarap uminom ng Red Horse ngayon. Nanggigil ako. So yun guys, maraming salamat. So yun, paalam tayo. Bye-bye mga pre.